ay sawang-sawa na sa mga pangako. Dahil dito po, uumpisahan natin ang tunay na Pilipino mag-uumpisa sa Maynila! Alam po ninyo, habang ako po ay nanonood ng sarili kong video, umiiyak po ako sa aking kalooban. Sapagkat sa 3 taon na ako po ay bumababa sa bawat barangay, wala na po akong nakita kundi ang kahirapan ng ating mga kababayan habang ang iilan ay mayaman at nakaupo sa kanilang mga opisina. Tama! Sumama na tayo! Hindi na po ako papayag na sa dami po natin, 7 lang ang mayaman at kumakain. 7 lang ang nakakaranas ng kaginhawaan. Paano po tayo na nandito sa lansangan? Paano po yung mga kababayan natin, ng mga vendors na nahihirapan sa araw-araw? Paano po ang ating mga ama at ina na araw-araw pumapasok, nangungutang kung saan-saan, mapakain lamang ang kanilang pamilya? Dito po kailangan tignan natin ang pagiging isang tunay nating tao. Pagiging isang Pilipino ay ang paglilingkod ng tapat at pagmamalasakit po sa kapwa. Yan po dapat ang Maynila! Yeah! Maliit man akong babae, pero malaki po ang aking puso. Malaki po ang aking hangarin sapagkat ang tinubuan ko po ay Maynila. Ako po ay itinanganak at lumaki ng San Andres Bukid, Maynila, na kung saan nakita ko po ang tunay at katotohanan sa buhay po nating lahat. Kahit na po ako ay umunlad, dumami po ang aking blessings, pero gusto ko po ibalik ito sa tao. Gusto ko po makapaglingkod dahil ang Panginoon po ang siyang gabay ko sa lahat. Panginoon po ang nagbigay sa akin ng magandang hangarin at damdamin. Panginoon po ang nagbigay sa akin ng dahilan kung bakit ako po ay buhay pa. Kaya ako naman ang gagawin ko lahat para makapaglingkod sa inyong lahat. Sabi ko nga, hindi marahil nila tayo mauunawaan sapagkat hindi nakatungtong ang kanilang mga paa sa lupa. Pero para sa mga katulad po natin na nakatapak sa lupa at may mga magulang at nagsusumika para mabuhay ang ating mga anak, kailangan dito po umpisahan natin ang pagkakaisa at pagmamahalan na hindi pa rin po huli ang lahat. Dahil ito pa rin po ang kailangan nating lahat, na tayo po ay magkaisa at magkaroon ng iisang boses, iisang puso, pagmamalasakit at pagmamahal, na buhayin muli dapat ang Maynila para sa ating lahat. Kaya maraming salamat po! Maraming salamat. Maraming salamat po. Talaga namang ang Pilipino ay tunay na nagmamahal. Hindi na po kailangan natin ipagsigawan, pero nandito po sa ating mga puso. Pairalin po natin ang pagiging tunay natin tao. Dahil may mga anak na tayo at mga apo na kailangan buhayin. At sa pagkakataong ito, kung gusto nila ng totoong laban, ako po ay lalaban para sa ating lahat! Maraming salamat po sa inyong lahat. Si Chairman Rolly, Miss Remy, sa mga kaibigan po natin na nandyan, na nakasuporta para dito po sa ating programa. Mahirap po ang buhay natin, pero mas mahirap kung hindi tayo magkakaisa. Tandaan niyo po yan. Mas mahirap kung hindi po natin gagampanan ang pagiging isang tunay na tao. Ang Panginoon po ay hindi tayo pababayaan. Basta tayo ay nasa tama, ang kabutihan po dapat ang manalo sa laban po na ito.
Pasensya na po kayo. Ngayon, siyempre naging emotional po ako. Sapagkat nakita niyo naman po ang ating mga kababayan na sa munting tulong po na ating naibaba ay abot-abot ang pasasalamat na ibinibigay po sa atin. Diyan po makikita natin ang hiwaga ng pagmamahal. Ang hiwaga po na ibinibigay sa atin ng ating buhay. Na sa kabila po ng kahirapan, sa kabila po ng marami nating dinaranas ngayon, pero nandito pa rin po tayong lahat. Yung iisang layunin po natin at iisang damdamin, ang siyang po magiging lakas ko para ipagpatuloy ko po lahat ng aking ginagawa. Maniwala po kayo sa akin na ang damdamin ko po ay nasa inyo. Sabihin ko man o hindi, pero hindi na ako papayag na tayo po ay mahihirapan pa. Sapagkat ito na yung panahon na dapat ang mga magulang natin ay hindi na nag-aalala. Na dapat tayong mga anak ang magpatuloy na magandang ginagawa ng ating mga magulang. Kaya naman kahit ayoko kong pumasok sa politika, kung ito po ang kinakailangan, ito po ang gagawin ko para sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ma'am, ano pong masasabi ninyo, ma'am, kay Ma'am Mara Tamundong? Ang masasabi ko lang talaga, sir, maganda yung sir, yung ginawa niya ngayon, sir, dahil katagal lang sir, senior na kami, wala pang sir, nakapagawa ng gano'n. Saka, ay kayo lang namin nalaman, sir, sa niya. Oy, si Nanay umiyak. Okay lang yan eh, huwag po kayo umiyak kasi andyan na po si Miss Mara Tamundong, no? Superhero po ng mga senior citizens. Opo. Masaya na po siya dahil stroke po siya, pero wala sa amin. Hanap ka rin po. So wala pong mga benepisyo na natanggap po? Wala po. Wala pong stroke siya, sir. Yun na po ang gamot na yun siya, amlodipin, masaktan. Ako naman po, wala na ako din. Yun naman, huwag naman ako. Naglalabanan ako para lang ako. Gusto sa mga gamot. Tapang nawalan naman, nagkalaman. Yun, nagkalaman siya. Nagkalaman yung pitaka niya. Nagkalaman siya. Ayun. Nagkalaman ng 1,000 pesos. Salamat kay Lord. At nandyan siya, Ma'am Mara na tumusulong sa amin. Yan, naiyak si nanay. Talagang napakabait na Panginoon na yan, no? Dalawa pa rin mga asawa na yun. Nagmi-maintenance po kayo. Ano po ang masasabi nyo kay Ma'am Mara? Naku, napakabuti niya, napakabait niya. Salamat talaga. Nandyan siya, hulog siya ng langit sa amin ng mga senior. Ayun. Si Ma'am Mara. Salamat. Salamat po. Ngayon lang po. Naiyak din si nanay Yan lang yung... po. Ang nagbigay ng halaga para sa mga ay, maraming salamat po. Sir, ba't kaya muntik maiyakin na nila? Bakit ka naiiyak? Bilang isang tao, wala kasi na ngayon, talagang wala nang buwak. Dati ako sa W, alam yang dyan sa programa ng senyor. Kaya nagpapasalamat ako sa overwhelming yung saya ko. Dumating ang Madam Mara sa aming katulad kong senyor. Maraming sir. Maraming salamat po sir. Buhay po kayo. Thank you po. Magandang araw po sa iyo. Ano po masasabi niyo sa programa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at ni Miss Mara Tamundong para sa inyong mga senior citizens? Pinipigay niyo po sa mga senior citizen. Habang ako nababuhay, hindi ko siya kayo nalilimutan. Makakas po akong araw pa. Ito talagang pinatapon sa tayo niyo. Salamat po. Kaya wala po ako talaga matitiran. May kumari po nagkukutakin. Wala na po ako sa asawa. Wala po akong anak. Papakamutin ko na. May gabay ako kayo ni Lord.